tutulungan. Good morning sa bawat isa mga kapatid. Kumusta po ang inyong mga nagdaang araw? Kumusta po ang mga natututunan natin na mga salita ng ating Panginoon? Paano natin ito isinasabuhay? At tayo ba ay nasusubok kung paano natin i-apply ang mga salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay, no? Madalas ay nangyayari yan, nagpapatunay na totoo ang salita ng ating Panginoon sapagkat ito ay nangyayari sa ating mga personal na pamumuhay. Minsan may mga nakikilala tayo, nakukuusap tayo, or may mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay na kung saan ay magagawa mong i-apply itong mga salita ng Panginoon na natututunan mo. Amen? Ewan ko kung ilan na sa inyo yung merong maraming memory verse or mahilig mag-memorize ng memory verse. At naalala ko dati when I was in the seminary, ay merong isang kaganapan doon na merong Bible quiz bang tawag doon, or recitation yata, no? Na kung saan ay merong contest na paramihan ng Bible verses. At naalala ko pa na ako yung nagwagi noon dahil nakapagsulat ako ng 80 na verses sa loob ng isang oras yata yon, dapat makasulat ka. So nakapagsulat ako ng 80 na verses at ngayon marami na sa mga na-memorize ko noon, hindi ko na maalala ngayon, no? At napansin ko na yung mga salita ng Panginoon ay hindi lang siya andyan para isaulo, kundi na-realize ko na mas mahalaga pala na maisabuhay talaga natin. Dahil yung mga na-memorize ko noon, na karamihan ay nalimutan ko na, hindi ko na masyadong maalala. Pero yung thought noon, yung katuruan noon, ay kapag ka ako ay dumaranas ng mga pagsubok, ay naaalala ko siya. Nagiging kalakasan. Amen? Kaya andito tayo ngayon sa ating morning devotion sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Hindi lang upang madagdagan yung ating kaalaman, magkaroon tayo ng mga maraming verses na alam, kundi inaasahan ng Diyos na bawat kataga, na bawat na pag-aaralan natin ay everyday naman yan na naprapractice natin, no? Na isasagawa, na isasabuhay natin. Kaya pagkatapos mong mapag-aralan itong Beatitudes o ang mga mapalad sa Matthew chapter 5, ay ikaw pa rin ay malungkot, merong problema. Ang magiging problema dyan ay yung ating application. Kasi yung salita ng Panginoon dito, pinapaalala niya na ikaw ay blessed, ikaw ay masaya. Ang nais ng Diyos ay maging maligaya ka. Meron pa akong naisip kagabi na salita. Hindi mo deserve maging malungkot. Hindi mo deserve maging malungkot. Dahil meron tayong Diyos na tumutulong sa atin, na gusto niya na ikaw ay mapunta doon sa magandang kalalagayan. Kaya araw-araw ay may mga itinuturo siya sa atin. Amen po ba? Kaya tingnan natin sa Matthew 5 verse 3 to 6. Sa 5 muna, yung mga napag-aralan na natin in the past. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Verse 4. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. At mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil
mamanahin nila ang mundo. So, andan yung mga masaya, no? Yung mga mapapalad, yung mga umaamin na wala silang magagawa kung wala ang Diyos sa kanilang mga buhay. No, yung mga nahihirapan, yung mga naghihinagpis, na dumudulog, lumalapit sa ating Panginoon, masaya sila sapagkat mararanasan nila ang pagkalinga ng ating Panginoon. At mapalad yung mga maamo, yung mga mapagpakumbaba. Amen? Mapalad sila. Dahil kalulugdan sila ng mga tao at lalo tigit ng ating pong Panginoon. Amen? So, application ang kailangan natin. At sa palagay ko naman, walang tao na nagnanais na maging masamang tao siya. Amen? Nakarinig na ba kayo ng tao na nag-birthday? Tapos ang wish niya ay, ang wish ko ngayong birthday ko ay maging masamang tao ako. Wala naman, di po ba? No? Walang tao na naghahangad na maging masamang tao siya or mapunta siya sa kalalagayan na hindi maganda. Ang lahat ng tao ay gusto niya. No? Kahit na sa tingin natin ay napakasama ng tao na yan, alam niyo po gusto niya ring maging mabuting tao. Gusto niya ring makasunod sa Diyos. No? Ang bawat tao ay gusto, no, sa isip, gusto nila na makasunod din sa kalooban ng Panginoon. Kanya nga lang, ano yan malakas yung kanilang kaisipan pero yung katawan ay mahina. At hindi nila magawa. Gusto nila na, sa mundo daw, mayroong kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. No? Sa mundo daw yon. Pero sa Panginoong Hesukristo, kung gusto mo na makasunod sa kalooban ng Panginoon, tutulungan ka niya. Yun yung masaya dyan kapag meron kang Diyos na pinaglilingkuran sa Matthew 5 verse 6, mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad yun. Ayan yung pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito. May time na hindi natin kaya. Pero kaya ng Diyos. Hindi natin alam kung paano, but God knows. Amen po ba? Merong isang kanta, awitin ko muna sa inyo. Ang title ng kantang ito ay Dalangin. Komposito ni kapatid na Agnes Anoya from DFC Music. Ang sabi ng kanta ay, dinggin nyo ang dalangin ko, nais kong mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Amen? Sa panahon na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, paano maging mabuting tao, paano makasunod sa kalooban ng Diyos, ay pinaka-best na gagawin natin, manalangin. Dahil tutulungan ka ng Diyos. Ano yung kataga natin? If man work, it works. But if man pray, God work. Hallelujah. Tutulungan ka ng Diyos. Dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Nyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin nyo sa aking buhay. Tubugin nyo ako ayon sa nais nyo.
masunod layunin nyo sa aking buhay. Hubugin nyo ako ayon sa nais nyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan nyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin nyo sa aking buhay. Hubugin nyo ako ayon sa nais nyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Amen. Pakagandang kanta. Tayo po mag-pray. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na makasunod sa inyong kalooban, na gawin ang tama, na maging mabuting tao, Panginoon, sa mundong ito. At patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, at turuan niyo kami, Panginoon, na sumunod ng sumunod sa inyong kalooban, dahil ito yung buhay na higit sa lahat at mabuti, buhay na hahantong dun sa langit na bayan. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa na makikinig ngayon. Kayo po ang maghari sa aming mga buhay, at tulungan niyo kami na maunawaan ang inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Blessed morning sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Yung kanta na yan ay isang declaration, isang pagtanggap na wala tayong magagawa, pero ang Diyos ay meron siyang magagawa para sa atin. Amen po ba dyan, mga kapatid? Matthew chapter 5 verse 6, dito na tayo. Mapalad ang taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila na matupad iyon. May mga kapatid dyan, may mga tao dyan na nagsusumikap talaga para sa ganon ay makasunod sila sa kalooban ng Panginoon. May panahon na tayo ay para bang nagkukulang, at masasabi natin na hindi tayo karapat-dapat sa paglilingkod. Hindi tayo karapat-dapat na tawaging Kristiyano o lingkod ng Panginoon. Naiisip natin yon na marumi tayo, na makasalanan tayo, at hindi natin alam kung paano tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon. But God knows how. Ang inaasahan lang ng Panginoon ay yung buong puso na pagtanggap natin na una, wala tayong magagawa kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa ay pagtanggap natin na tayo ay nagkulang, tayo ay makasalanan, no? At binibigkas natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon. At tinutulungan niya naman tayo, hindi niya tayo iniiwan. Natulad ng iba na kapag ikaw daw ay nagkasala, sabi ng iba, kapag ikaw ay nagkasala, iiwan ka ng banal na espiritu, iiwan ka ng Diyos, hindi po. Kapag ikaw ay nagkasala, tinutulungan ka ng Panginoon para makaalis kan sa kasalanan na yan. Kapag ikaw ay may kakulangan, tinuturuan ka ng Panginoon para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. God is our helper in times of need, no? And God, ang Diyos ay pinagpapala niya tayo at ipinagkakaloob yung ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay hindi nagkulang, tayo lang yung nag-iisip na para bang kulang tayo. Tayo lang yon. But God knows what is the best for you. God knows kung ano yung makakabuti sa'yo. At lagi kang tinutulungan ng Diyos. Amen? Purihin ng Diyos. Parang yung ano yan, sige na nga, punta nga tayo sa, baka mapalayo pa tayo. Tutulungan ka ng Diyos. Alam nyo, kapag tayo ay nagsusumikap talaga na makasunod sa kalooban ng Diyos,
ang Diyos naman ang gagawa ng paraan para talaga tayo ay mabago. Amen? Para yung mga estudyante, pagka, di ba, gusto nilang mag-aral, pero hindi nila alam kung paano yung subject na ito, paano magsalita ng English, paano mag-solve ng mathematics, no? Pagdating nila ang gagawin nila, mag-enroll sila dun sa school, at pagdating nila doon, pagpasokan, natuturuan sila ng mga teachers kung paano gawin yon. At hindi lang sila tuturuan ng mga teachers, tutulungan nila sila para sa ganun ay lumago sila sa kanilang sa kanilang pag-aaral. No? Ganon din sa ating spiritual life. Hindi pwede na meron kang pastor tapos hindi ka tinutulungan. Hindi, no? Ang naglagay ang Panginoon ng mga pastor para i-share yung salita ng Panginoon para yung mga tao na gustong umunlad din naman sa karunungan, sa kaalaman sa salita ng Diyos ay maturuan sila at matulungan. No? At yung mga pastor din, patuloy din yan na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, pinapakain yung kanilang spiritual na pamumuhay para sa ganun ay may ma-feed din kami sa inyo. Meron din kaming ma-share sa inyo. Hindi pwedeng share lang kami ng share din na hindi namin ina-apply sa buhay. No? At sabi ng Biblia ay mahirap magturo sapagkat una, yung tinuturo mo ay dapat siyempre kaya mong gawin. Di naman required na nagawa mo na yon. No? Di naman yun required. Ang required ay dapat yung tinuturo mo ay kaya mo din namang gawin. Kasi sa Bible, meron yung mga tao doon na magagaling nga sila, marami silang kaalaman sa salita ng Panginoon, pero hindi naman nila ito isinasabuhay. No, sabi ng Biblia para daw sila yung nicho. Alam niyo yung panchon kasi ang tawag sa amin Sa inyo nicho. Nicho yata sa Tagalog yung lagayan ng mga patay, no? Pag naglilibig kayo sa Campo Santo sa cemetery yan. Makikita ninyo yan kapag November 1 yata yun, yung kapag naglilinis kayo at pinipinturahan, pinapaganda yung mga nicho. Ang ganda ng labas. Pero sa loob nito ay bulok naman, no? Ay kalansay naman yung laman nun. Pero sa labas maganda. Yun yung paalala sa atin ng Diyos na hindi ka lang maganda man magsuot. No, mahalaga naman yan. Na maayos kang manamit bilang isang lingkod ng Panginoon. No? Mahalaga din na meron kang kaalaman sa salita ng ating Panginoon, pero higit sa lahat, no, ay isinasabuhay mo ito, maganda yung iyong pamumuhay. At kapag meron kang mga pagkukulang sa Panginoon, manalangin ka sa Diyos at ang Diyos naman ay tutulungan ka niya para makasunod sa kalooban ng Panginoon. Para yung buhay mo, na siguro may crack dito, may bitak dyan, hindi masyadong maayos, ay aayusin ng Panginoon. God is our helper, no? Ang Diyos ang nagmo-mold sa iyo. God is our potter, no? Siya yung nagmo-mold sa atin. You are the potter and I am the clay. Tayo yung clay, ang Panginoon yung potter. Hinuhubog niya tayo, kaya sabi ng kanta kanina, hubugin niyo ako ayon sa nais ninyo. Amen? Alam niyo sa Bible, merong isang tao na nagnais na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Pero yung tao na yon, ang tingin sa kanya ng kanyang mga kababayan ay isang tao makasalanan. Ang tingin sa kanya ay isang tao na mandaraya. At ang tao na ito ay maliit, kaya may pambubuli din sa kanya on that time. Taong maliit, magnanakaw, makasarili, o kung ano-ano pa yung hindi naman binibintang, taguri sa kanya, yung tawag sa kanya, alam yung mga alias, yung mga nilagay ng nickname. Uy, andyan na yung magnanakaw. Uy, andyan na yung mandaraya. Pero yung tao na yon, nababatid, nakikita ng Panginoon na sa kanyang puso ay meron siyang pagnanais na makasunod sa Panginoon. The people judge him. Pero, nung nakita siya ng Panginoon, he called by his name. Ang ganda ng kwento na yan. Luke chapter 19, verse 1 to 10. Kilala niya yan. Lucas chapter 19, verse 1 to 10. Isang sikat yan na na kwento. Kapupulutan natin ng magandang aral. Kung saan, tinulungan siya ng Diyos dahil nagnais siya na makalapit sa Panginoon. Lucas chapter 19, verse 1 to 10. Si Zaccheo. Yan, si Zaccheo.
Verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon ng pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Pansinin ninyo, si Zaccheo ay maliit ito na tao pero mayaman, pinuno ng mga maniningil ng buwis. No? At gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. No? Napansin niyo yung mga word doon na siya ay may pagnanais, gusto niya malaman sino ba yung Jesus na yon. Dahil marahil may mga nababalitaan siya tungkol sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay hindi siya humuhusga sa mga kasalanan. Alam niya yon na mahal ng Panginoon yung mga taong makasalanan, inaabot niya sila at binabago niya sila. No, trinatransform sila ng Panginoon. Marahil ay nabalitaan na rin ni Zaccheo, no, na yung may mga tax collector tulad ni Mateo. Alam niyo si Mateo, tax collector doon 'yan. Habang siya ay naniningil ng buwis, nakaupo siya doon sa kanyang tax booth. Tinawag siya ng Panginoong Jesucristo at naging lingkod nga siya ng Diyos. Marahil ay nababalitaan ito. Nabalitaan ito ni Zaccheo. Kaya dito sa sino ba yung Jesus na yan? Nagnais siya na makilala kung sino yung Jesus na yon. Kaya lang pandak siya. Alam mo na, madaming mga tao on that time. Alam nyo naman na pag gano'n, siksikan yung mga tao. Hindi siya makasingit. May diskarte siya. Verse 4. Kaya patakbo siyang nagpunta at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo. May ano yan, hindi ko maalala kasi nung bata kami may kanta yan eh. Si Zaccheo ay maliit na tao. Pero umakyat siya sa sikamoro, alam niyo, may diskarte siya eh. Alam niya yung daan, ito dadaan ng Panginoong Jesucristo dito, akyat ako doon sa sikamoro para makita niya ako. Willing talaga siya na sumunod na makilala pa ang Panginoong Jesus. Meron siyang pagnanasa, no? Kaya kahit na siya ay mayaman, kahit na siya ay busy person, ay humanap siya ng paraan para sa ganun ay makasunod siya, makilala niya ang Panginoong Jesucristo. Amen? Alam ko sa inyo din na parang ganito din yung sitwasyon natin na yung iba sa inyo po, katulad ko ay merong mga full-time work. Pagod din ho kayo. Amen po ba? No, sa mga nasa bahay, maghapon na naglilinis ng bahay, may meron pang inaalagaan, meron pa tayong mga naririnig na reklamo, na panghuhusga, no? Ay gumagawa kayo ng paraan para makapakinig pa rin ng salita ng ating Panginoon at makapaglingkod pa rin sa Diyos. At na-appreciate yan ng Panginoon that you are doing your best para makapaglaan ng oras na makasunod sa Diyos. Alam ng Diyos yung pagod ninyo. Alam ng Diyos nang busy kayo. But also God knows when you have the intention, the willingness, the desire to follow the Lord Jesus Christ and to know Him more. Itong si Zaccheo ay talagang nagnasya siya, nais niya talaga na makasunod, makilala ang Panginoong Yesus. Verse 6. Inom lang po ako ng tubig. Ay, thank you po. Verse 6. Kaya nang madaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na makita ng mga tao roon, na naroon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Ang daming terminologies, Zaccheo? Masamang tao, magnanakaw, mandaraya, no? Pero ang Panginoon, tingnan nyo. At 8, tuloy ko lang po.
Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang nakuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Itinuring na si Zacchaeus ay naliligaw at hinanap siya ng ating pong Panginoon. Pero mapapansin natin dyan, merong part na ginawa si Zacchaeus na noong nagnais siya na makasunod din naman sa kalooban ng Panginoon po, ay gumawa siya ng paraan. Nakaka-bless yung mga tao na ganyan, na sa kabila ng BCS schedule nila, na sa kabila ng mga kapaguran nila ay nagagawa pa rin nilang hanapin yung oras para makapaglingkod sila sa Panginoon. Amen. At grabe yung encouragement niyan na naibibigay sa mga katulad ko na pastor, no? Sa mga tagapanguna ng bawat churches. Alam nyo po, may mga tao na, lalo na yung mga full-time workers po dito sa bansang Taiwan, dahil nandito po ako, napansin ko sa kanila, na kapag Sunday, kahit na may pasok po sila kinagabihan, Sunday po yan, araw ng linggo, a-attend sila ng church, galing sila sa pasok, no? Galing sila sa work ng night shift, at yung service namin ay umaga. A-attend yan ng church, at pagkatapos ng church service, kinagabihan may pasok ulit yan. At grabe yung impact no yun sa akin, na grabe naman yung paglilingkod ng taong ito, no? At hindi lang sa akin yung naka-inspire, naka-encourage, kundi sa mga tao rin na nakakakita. Grabe naman yung pagnanais niya na makapaglingkod sa Panginoon, no? At si Zacchaeus, kahit na maliit siyang tao, at kahit na anong sinasabi sa kanya yung mga tao doon sa paligid niya, ay nagnais pa rin siya na makilala ang Panginoong Hesus. Umakyat siya sa puno, wala siyang pakialam ano man yung sabihin ng mga tao sa kanya, ano man yung mga comment ng mga tao sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay yung comment ng ating Panginoon. Sabi niya na, ngayon ay dumating ang pagliligtas. At si Zacchaeus, nung narinig niya din yung salita ng Panginoon, pagtuturo ng Panginoong Hesus, alam niyo yung ginawa niya? Sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mahihirap. Kung may nadaya man ako, Panginoon, ibabalik ko ng 4 na beses. Nandun yung pagsisisi sa kanyang nagawang pagkakasala, at willing siya na makasunod doon sa kalooban ng Panginoon, na gawin kung ano yung tama. Hindi lang siya natigil doon sa, okay, narinig niya yung salita ng Panginoon, wala na. Hindi ganun Merong respond na nangyari. Nung narinig ni Zacchaeus yung salita ng Panginoon, meron siyang bagay na ginawa. He confessed, Lord, kung may nadaya man ako, no, ay ibabalik ko ng 4 na beses. Nag-confess siya sa Panginoon. At meron siyang part na gagawin ngayon na dahil naunawaan niya yung salita ng Panginoon, ay meron siyang gagawin. At yun yung tutulong daw siya sa mga mahihirap. How about us? Nung narinig natin yung salita ng Panginoon, ano naman yung ating ginawa? At ano naman yung ating gagawin? Sige po, natin yan, isipin natin yan. Oo nga, ang dami ko nang narinig na salita ng Panginoon. Ano naman yung gagawin ko ngayon? Amen? Paalala ng Bible, gusto kanya na maging masaya. At merong mga binabanggit dyan sa Beatitudes na gagawin natin, no? Ginawa na ba natin? At willing ba tayo na gawin po iyon? No? Amen po, Pastor. Amen. Hallelujah. Meron pang isang magandang bagay sa Jonah. The book of Jonah.
Ito yung lagi kong binabanggit na kapag tayo ay nagkasala, yung mga lingkod dyan ng Panginoon po, na nakagawa ng kasalanan o nagkasala, hindi ka iniiwan ng Diyos eh. Sinasamahan ka niya. Alam niyo si Jonah, inutusan siya ng Panginoon na pumunta doon sa Ninive, inutusan siya sa isang ministry na ayaw niya. Excuse me. Halimbawa, ikaw ay isang manggagawa sa loob ng church. Tapos utusan ka ng pastor na, brother, sister, ikaw naman yung mag-Bible study dyan, ha? O ikaw naman yung gaganap sa tungkulin na ito. No? Pero ayaw mo. Ano yung gagawin mo? Ito namang si Jonah, para hindi naman nakakahiya, no? Nung inutusan sa Panginoon, Jonah, pumunta ka doon sa Ninive at sabihin mo yung mga tao doon na sa loob ng 40 araw, kapag hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan, gugunawin ko yung lugar na yan. Si Jonah, alam niya na yung mga tao doon ay masasama. Ang alam niya ay yung mga tao doon ay hindi na magsisisi at panay paglabag sa kalooban ng Diyos yung kanilang ginagawa. Kaya ayaw niya. At bukod dyan, meron pa siyang ibang concern kung bakit ayaw niyang pumunta. Pero para hindi naman nakakaya sa Panginoon, ang ginawa niya sige, sumakay na rin siya ng barko, kunwari pupunta siya, pero yung barko na papunta sa Ninive, hindi yun yung sinakyan niya. Ang sinakyan niya yung papunta sa Tarsus, kasalungat noon ng kanyang pupuntahan. Kaya habang naglalakbay, nagpadala ng Panginoon ng bagyo, no? Talagang nagpaluta yung barko, nayanig. At to cut the story short dyan, itinapon nagpalabunutan sila, sinong may kasalanan, bakit nangyayari sa kanila yon. At nagpalabunutan yung mga tripulante at nabunot nila si Jonah. At totoo nga, totoo nga si Jonah nga yung may dahilan kung bakit sila binabagyo. Itinapon siya sa dagat, no? Alam niyo ang maganda dyan? Di ba nagkasala si Jonah? Nung itinapon siya sa dagat, ending na sana yun wala na sana yun. Mamamatay na si Jonah doon. Dahil siya ay nagkasala sa Diyos. Dahil siya ay masuwayin sa Diyos. Patunay na ang Diyos hindi niya iniwan si Jonah. Nagpadala siya ng malaking isda. At nung tinapon si Jonah doon sa dagat, andun yung malaking isda na pinadala ng Panginoon na tumulong kay Jonah. Lumunok kay Jonah. Alam niyo yung prayer ni Jonah? Basahin ko muna. Jonah chapter 1 verse 17. Maganda dito. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Patunay na hindi siya iniwan ng Diyos. Nagpadala siya ng isang isda. Amen? Jonah chapter 2 verse 1. Nanalangin si Jonas sa Panginoon na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo at sinagot niyo ako. No? Ito na yung mga confession and declaration ni Jonah. Humingi ako ng tulong at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, ito pala yan. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan ninyo ako. Amen? Inihagis nyo ako sa pusod ng dagat, napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas nyo ako sa inyong presensya pero umasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod, natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman, pero kinuha ninyo ako sa kailaliman iyon, o Panginoon kong Diyos. Nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan ninyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo. Pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat.
tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagligtas, kaya inutusan ng Panginoon ang isda at inuluwan nito si Jonas sa dalampasigan. Hallelujah. Kung iisipin natin, nung nalaman na si Jonah ang may kasalanan kung bakit binabagyo yung mga bumabiyahe on that time sa barko, ay parang ending na yung buhay ni Jonah. Pero ang Panginoon pa rin ang kumilos, gumawa siya ng paraan para sa ganon ay maligtas yung buhay ni Jonah, at yung layunin ng Diyos sa buhay ni Jonah ay mapangyari pa rin. Amen? Panginoon ay hindi siya nangiiwan. Kita nyo pa ito sa chapter 3 verse 1. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas, sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinasasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon, malaking lungsod ng Ninive, aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive, pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 days na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakamababa ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Amen? At sa verse 9, verse 8, magsuot kayo ng damit napanluksa pati ang inyong mga hayop at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling mabago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin, sabi ng hari ng Ninive. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang mga masasamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga Ninive gaya ng kanyang sinabi roon. So, noong nanalangin na yung mga tao doon sa Ninive, nagsisi na sila sa kanilang mga kasalanan at nagnais na rin sila na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon ay mabiyaya. Tinulungan niya sila, pinatawad niya sila at hindi na niya itinuloy yung parusa na dapat ay para sa kanila. Kakatuwang Panginoon dahil may mga pagkakasala tayo sa kanyang harapan. Minsan ay nawawala tayo. Pero andun pa rin yung tulong ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan. Sa panahon na tayo ay nakagagawa ng kasalanan, andun siya. Inililigtas ka niya, tinutulungan ka niya, ibinabalik ka niya doon sa kanyang presensya upang makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka niya pinababayaan at binibigyan ka ng pagkakataon na makasunod sa kanyang kalooban, tinutulungan ka ng Diyos. Amen. God bless po sa bawat isa at naway mga salita ng Diyos na ito ay matanim sa ating puso at may sa buhay natin. Lord, Heavenly Father, we declare blessings na ipagkaloob nyo sa bawat nakinig sa salita ninyong ito. Pagpapaalala ninyo na kami ay tinutulungan ninyo sa panahon na kami po ay nagkakasala, ay inililigtas nyo kami, Panginoon, at ibinabalik nyo kami sa inyong presensya. Ang mga tao, Panginoon, ngayon na nakabilanggo doon sa mga kasalanan, iniisip nila na hindi na sila makakabalik sa inyo, hindi nila alam kung paano. I pray blessings upon them. I declare strength na ipagkalob sa kanila, Panginoon, para malagpasan nila yon at makapanumbalik na sila sa paglilingkod sa inyo. Yung mga dating church workers na ngayon ay nawala na doon sa church, Panginoon, pinapanalangin ko na abutin nyo rin po sila.
mga pastor, Panginoon, na umalis na rin sa pagbabahagi ng salita ninyo. Dalangin ko na pabalikin nyo rin po sila, Panginoon, sa ministeryo. Kailangan sila, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapwa ko manggagawa sa loob ng bawat simbahan. Natulungan nyo rin po kayo, Panginoon, na sa kabila ng kapaguran sa mundong ito, ay magawa namin na makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Mabalance namin yung aming mga oras, makapagbigay kami ng panahon para makapagpuri sa inyo, makapag-aral ng inyong mga salita. At in times na may mga sitwasyon kami na mahihirap, Panginoon, ay magagamit namin yung mga salita ninyo ito na magpalakas sa amin at magturo sa amin kung ano yung dapat naming gawin. God is good all the time. God is working even we cannot see it. Mabiyaya ang Diyos at hindi niya hinahayaan na tayo ay mahiwalay sa kanyang presensya. God is so good. Hallelujah. We praise your name, O God. We honor you, Lord. We glorify you. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila, karapat-dapat kayo. Lahat ng pagsamba, Panginoon, karapat-dapat kayo. Kayo yung Diyos na hindi agad-agad humuhusga sa amin, kundi kayo yung Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon, Panginoon, na magsisi sa aming mga kasalanan at makabalik kami sa inyong presensya. Panginoon, salamat po. Salamat po. Pagpalain yung bawat isa na nakinig ngayon. Ingatan niyo po sila. At anuman yung kanilang mga dalangin sa kanilang mga puso sa oras na ito. I pray, listen to them, O Lord Jesus Christ. At bigyan niyo sila ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, I pray all these things. Amen and amen. Salamat po sa mabiyayang salita ng ating Panginoon. At purihin po ang Diyos. God bless po sa bawat isa. Sa mga papasok po sa trabaho ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Blessed Thursday na ba ngayon? Blessed Thursday. At ang ating next devotion na po ay sa Monday po yan. Bigyan natin yung pagkakataon, yung sarili natin na yung mga napag-aralan natin from Monday to Thursday ay may isabuhay naman natin ito, may apply naman natin ito. Amen po. At marami pang mga ibang pastor po na nagdi-devotion, may mga morning devotions. Ako rin po ay nanonood sa kanila. Ang dami ding matututunan na mga salita ng Panginoon at nakakatulong ito sa ating spiritual na pamumuhay. God bless po sa bawat isa. Pilin, blessed morning po, Pastor. Sabi ni Ate Aileen, blessed Thursday morning po, Pastor, and everyone, God bless us all. Ate Shelo, blessed day po, Pastor, at sa bawat isa, si Ate Nieves, Akob, good morning, Pastor, at sa mga kapatid kay Yeso Cristo, God bless us all watching. God is good all the time. Amen. Si Ate Aileen, amen, purihin ang Diyos. Gaganda yung mga comment, amen. Sabi ni Ate Shelo ay God bless po muli, Pastor. Thank you always for sharing the gospel. God bless po sa bawat isa. Amen. Sa Diyos po ang papuri, pagdakila, pasasalamat at laging mabuti ang Diyos. Oy, nakahabol yung aking misis. God bless everyone, sabi ni Sister Lovely Jen. Binabati ko yung aking misis. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan, Mami, at gayon na rin sa aking anak, si Lansmar. Hi, Lansmar! Natutuwa yan pagka binabati ko. At gayon na rin sa mga nag-aalaga sa kanya. Yan, si Mama Merly, Papang Nestor, sa aking bayaw si Kuya Bon, si Jing, Hi Ming Ho. Gayon na rin sa aking mga magulang, si Mamang Lani, at Papang Koalong. Good morning sa inyo. Sa bawat isa sa mga kapatid. Mga kapatid, sa Sunday, tayo po ay magsama-sama. May mga gawain po dyan sa mga iba't ibang churches dito sa Taiwan at sa akin pong dinadaluhan din sa Church of Christ Taiwan po.
nagtitipon rin tayo, i-message nyo lang po ako at si Pastor Gerald, si Pastor Gav, ang aking mga kasama din na pastor dito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye po. See you Monday. God bless. Let us keep our light shine and let us keep serving the Lord.